morning mga bayan, latest update rito po sa Marikina Flood Control Project na kung saan mga bayan, alam nyo namang lahat na talagang napakapulido nito dahil po ang main contractor nito mga bayan ay two Japanese contractor, Tuyo Corporation at Shimizu Corporation mga bayan. Joint venture po ito sa two Japanese contractor, no? So masasilayan natin sa baba, yung nakabaon niya yan po yung sheet pile. At magkabilaan po yan mga bayan. Napaka-solid at ang taas ng baon yan ay nasa 22 feet mga bayan. So ayan na po yung retaining wall sa harapan natin. Tingnan nyo naman yung quality mga bayan. Oh. Talaga naman. Talagang matagal matapos ito pero isang gawaan lang. Hindi ka na gagawa pa ulit dahil po ay hindi yan masisira. Napakasulit at quality. Yan po yung mga Japanese gumawa mga bayan. May dignidad. Hindi nila iniisip yung kikita sila. Ang importante sa kanila yung maalagaan nila ang kanilang reputasyon, no? Ang kanilang dignidad mga bayan, hindi masisira. Ganon po yung mga ugali ng mga Hapon. Talagang panalo ka pag sila ang gagawa. Napakaraming mga kababayan natin na nagsabi hindi sa akin. Sabi nila, sana i-demolish na yung DPWH at ang gagawa sa lahat ng infrastructure sa ating bansa ay mga Hapon na. Ang panalo pa rin tayo dahil kontraktor ng Hapon pero ang mga manpower nila mga Pilipino pa rin. So, napakaganda pa rin idea yun mga kabayan dahil yung mga kababayan natin na nagtrabaho dyan sa Tuyo Shimizu joint venture ay makakuha sila ng idea paano gumawa ng quality at hindi yung pang ilang buwan lang ay sira na naman at another kontrata na naman. So marami din nagsabi ng ating mga kabayan na baga ginawang gatasan yung infrastructure sa ating bansa sa mga buaya sa gobyerno. Lalo na di umano yung DPWH. Galing po yan sa mga kababayan natin na nag-comment, hindi po yan galing kay Porca Studio mga bayan. Clarify lang po natin. So back to the topic. Ay pagdasal na rin po natin yung mga nasa kapangyarihan na yung yaman na ninanakaw nila, yung mali-malita, yung billion-billion, yung 60 billion sa PhilHealth na kinuha nila ay hindi nila yan madala sa libingan. Masayang-masaya sila na ang pinapakain nila sa kanilang mga anak, pamilya nila, galing sa nakaw, galing sa pira ng mamamayang Pilipino.
yung portion na yan mga bayan, yan na po yung sa Eastwood, no? Mahaba na rin po yung natapos dyan mga bayan. Paakyat na po ito. Doon po sa may Libis area, mahaba na rin po yung natapos yung retaining wall. Kumbaga putol-putol po ito mga bayan, no? Hindi po talaga siya totally yung talagang yung pagkagawa nila ay siya, yung sunod-sunod yung pagbuhos diyan. Kumbaga may mga area na tapos na, may mga area din po na tulad nito putol-putol. So ganyan po hanggang sa mag-abot na po lahat 'yan. Yan po. Kasi yung may mga area na tinatambakan pa ng mga lupa at yung mga solid na bato para makadaan yung mga mixer truck yung nagbubuhos dyan sa retaining wall. Minsan nga mga bayan, ang ginamit nila dyan ay yung mismo mga bars eh. Yung retaining wall, napakataas na yan mga bayan. Nasa 22 or 23 feet yan ang taas, yung retaining wall. Mula dyan sa tubig. Yung nakabaon dyan sa tubig mga bayan, yan di umano ay siya, na galing talagang Japan na teknolohiya yan. Marine Fleet ang pangalan di umano yan. Hindi siya basta-basta kakalawangin. Kasi may mga kababayan tayo na negative yung isip eh. Sabi, mabilis lang yan masira dahil bakal at hindi po yan ordinaryong bakal po mga bayan. Yan po ay teknolohiya gawang Japan. Hindi pa natin tukoy kung ano talaga ang pinaka-quality niya, no? Dahil ang pinaka-sheet pile niyan sa likod nitong yung kulay puti na yan, Marine Fleet Day, umano ang pangalan niyan. Sa likod, andon yung bakal, andon yung sheet pile na napakakapal, ang laki. Mas malaki pa sa mas malapad pa sa tao mga bayan, yung laki ng sheet pile. Makita nyo po sa ating mga upload dyan sa FB page natin at sa ating YouTube channel. Diyan sa yung tulay dyan sa bandang kanan, may mga upload tayo dyan na yung actual na pagbaon ng mga sheet pile at yung Marine Fleet. Mas malaki pa, no? Kung yung dalawang tao magtabi, ay halos ganun kalapad yung sheet pile na ginagamit nila pagbaon rito. Bago sila magbuhos sa taas, magbuhos ng semento, parang sahig, saka pa yung... Pero bago nila buhusan ng semento mga bayan ay grabe, yung rebars, antindi. Halos hindi makadaan na yung karayom dyan sa sobrang dikit-dikit. Talagang quality ang gawa. Ayan po, yung semento, yung lupa na yan, bago sila magbuhos dyan, tulad yan sa harapan natin, ayan po yung sheet pile mga bayan sa bandang kanan. Sa ilalim niyan may nakabaon na bakal din na sobrang kapal. So ganyan po, bago sila magbuhos dyan sa parang sahig, dyan sa taas ng sheet pile, ay rebars and then buhos. At solid na buhos to mga bayan. Kita nyo naman yung quality niyan. Hindi yan may halong yung yung mga bato-bato gaya sa ginamit ng ating mga bayan. Ginamit ni Diskaya na ang lalaki pa ng bato. Binubuho sila dyan. Saka yung retaining wall. Tingnan nyo naman yung style niya, no? Mga bayan, no? Titigan nyo ng husto yung mismong rebars. At hindi siya buo na buhos yan mga bayan. Parang square pero square ang kanilang buhos, black. Kumbaga, ayan makita nyo naman yung niyan, yung kwadrado dyan. Kada yan, buhos. Then another na naman, black naman buhos. At hindi siya, parang siya, solid talagang simento. Kung may buhangin man na nilagay dyan, konti lang. Sobrang pino. At kita nyo naman yung mismong rebars niya mga bayan. Yung pangalawang layer, ayan, buhos na. Yung pangatlo at pang-apat ay bubuhusan pa yan.
Yan sa malayo mga bayan, yan na po yung pinaka-entrada ng Manggahan Floodway. So ipakita ko po sa inyo, paikot pala itong paggawa nito mga bayan. No? Dito sa kabilang side mga bayan, grabe, yung taas ng lipad natin mga bayan ay nasa 100 meters na. Pero hindi pa tayo nakaangat din sa mga building na yan, ang tataas. So ayan po oh, sa bandang kabilang side ng ilog mga bayan, no? Yan. Hindi ko po sure kung yan po ay sa ano pa rin pa, sa Japanese contractor pa rin pala yan dyan mga bayan, no? Andun yung barge kaganina na dumaan, no? Umikot. Ayan yung kanilang ano doon, no? Andun yung nagbabaon. Ayan po yung crane, no? Na nagbabaon ng mga sheet files. Ayan. Paikot pala to mga bayan. Kaya pala kung may baha talaga, ay lulubog talaga itong mga area na ito dahil sobrang kumbaga naharangan yung tubig ng Marikina pababa rito mga bayan. Sobrang paliko. Kita mo ando no? Parang bumalik yung tubig pabalik dito sa mismong eastwood. Kaya pala talagang aapaw yung tubig. Pero ayan oh, galing dito sa taas oh, galing Antipolo, Marikina City, Antipolo, Rizal, tsaka ang bugso ng tubig yan. Tsaka itong Marikina River mga bayan, napakalapad to. Yan, kaya pala binabaha tong area na ito. Pero this time, kung matapos na ito mga bayan yung gawa ng Japanese contractor sa flood control, ay masusubukan yan sa darating na mga buwan, lalo na po sa mismong mag-December 2026, no? Alam naman natin na suki tayo sa mga typhoon, no? Tag-ulan na naman yan. So, masusubukan rito. Kaya inuuna nila rito sa baba talaga. Dahil dito yung tubig umaapaw eh. Itong portion na ito mga bayan eh. Sa mismong Pasig na sa may Barangay Santulan, Pasig. At itong areang Eastwood. Kasi paliko pala itong tubig dito. Kaya tama lang yung Manggahan Floodway na ginawa para maibsan yung current ng tubig. Kasi kung wala yung Manggahan Floodway, ay lalong aapaw itong tubig ng halos buong Pasig ay lubog yan mga bayan, sigurado. Kung wala yung Manggahan Floodway, ay nako. Kasi yung Manggahan Floodway mga bayan ay papunta na yun roon. Bagsak yun doon sa Laguna de Bay. Yung tubig na malaking force yun ng tubig sa galing Rizal, Antipolo, itong Marikina, ay malaking portion ng tubig na mapunta sa Laguna de Bay. Dahil parang nakasentro siya. Yung paikot na isang portion ng nagsangan at ilog rito ay paikot pa eh. Kaya talagang aapaw yung tubig kung wala yung Manggahan Floodway, tama yun. So ito po mga bayan, no? Yung kaharap sa ating camera ngayon ay approaching sa Santulan, Pasig. Ito. So dyan sa portion na yan ay full blast na rin po ang pagbuhos sa mga retinik. Bago po ang lahat mga bayan, baka naman paki-like, share, follow at subscribe po at huwag po tayong mag-skip sa ads. Napaking tulong na po yan ni Purkay Studio sa ating pag-vlog mga bayan. Salamat po ng marami. Yan, ang lakas ng hangin.